Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is December 4, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may PNB dito yung sa Airport Road, Data Center, Domestic Road, Barangay 191 Pasay. Tatalhin po natin yan sa Lucio Kitan Junior Center sa may Barangay 184 Pasay po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang pong content po natin ni kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ito po. Babalik po tayo mamaya sa pagpapagod po lang. Sorry. Basta. Matindi. Ay, salamat Lord. Umihilang po ako. Grabe, hindi ko na talaga kaya eh. Magmula pa sa Makati. Tiniis ko. Kasi walang ano yung gasolinahan sa dinaanan namin kanina. Walang CR. Sarado. Hirap. Pero kung sa gabi lang yan, ano ko tatabi ko na yan sa kalsada. Ang ginagawa ko po kapag tumatabi ako sa kalsada, hindi yung basta kalsada, hindi, may kanal yan eh. Doon sa mismong butas ng kanal, doon ko sinushoot yan. Pag emergency lang din naman yun ha, pag hindi na kaya. Meron bang kalagayan niya sa amin? Ano yung kanyang mental health, mental So magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. at makuna na binibenta online. Sabi ito ng New Age, sinabi ito nakakarating sa ngayon ng mga reklamo at report kung naman sa pagdami ng mga binibentang certain gamot online. Kabilang sa mga dapat masuri na mabuti ng publiko ay ang spelling ng pangalan ng
ng gamot, ang itsura ng packaging, at kung kulang ito sa FDA batch number, at yung manufacturing at expiration date, at ang pagkakaiba nito sa itsura, gamot at lasa. Kasi ang cookies nito, dapat din sa alamin ng mga online buyers kung may lisensya ang mga sellers na nagbebenta online sa kanilang pagbebenta ng mga gamot. Ganun din ang kanilang pasilidad. Dapat i-report ang mga kahinahinalang impormasyon o mga gamot na kahinahinaga sa pamamagitan ng FDA gov.ph at sa telephone number 0288095996. Ako, Rod Baka, Vega ng Rod, CMA baka Radyo. nakamura ka nga sa gamot. Mali naman pala yung spelling, ano? Oo, usually yung yung mga spelling ng gamot tapos may lot number. Oo, hindi pa tinapay, no? Legally. Oo. Tapos yung lot number, wala naman, walang numero. Oh, yan. Kaya Kasi ginawa lang naman nila sa bahay yan, di ba? backyard daw yun. Backyard, oh. At tapos yung lasa at itsura, hindi doon sa original na gamot na binibili. Kaya dapat maging mapaduri sa pagka-bili ng gamot online. Dapat na hindi sa pinipit kami ng DOH. Imbes na gumaling ang isang pasyente, ay mas lalong krumati pa ang karamdaman. Baka imbis na mawala yung sakit ng ulo, sumakit pa yung buong katawan, ano, Rod Vega? Kasama yun. Ako si Rod Vega ng GMA sa radyo. Seasonality. Dapat totoo. Maraming salamat, Rod Vega. Samantala, pagkuha ng maraming agriculturist, pinaghahandaan ng Department of Agriculture. Report mo na kay Isa. Abendaño Mali, Isa. Libo-libong agriculturists ang inaasahang kukunin sa trabaho para sa mga bagong batas na kaugnay sa pagpapalakas ng produksyon ng pagkain at sektor ng agrikultura. Ay kay Agriculture Secretary Francisco Chu Lawler Jr. Naghahanda na sila sa malakihang hiring kung saan nasa 20,000 agriculturists ang kailangan sa sandaling maaprubahan ang panukalang ibalik ang agricultural extension workers sa departamento. Ang bawat isa ang mag-monitor ng hanggang 25 hektarya na nangangahulugan ng pag-asiste o pagtulong sa 25 na magsasaka. Bukod sa extension personnel, meron na rin Animal Industry Development and Competitiveness Act kung saan mga kailangan ng maraming veterinaryo at graduates upang mapalakas ang livestock system ng ating bansa. Bilang preparasyon naman sa kailangang manpower, nagsimula na sinuwin sa mga pagsunayan sa Commission on Higher Education o CHED. Hiniling din na maibalik ang mga kurso sa agrikultura sa state universities at positibo ang naging tugon nito. Sa kakailan naman, inilabas sa Professor Regulation Commission ang resulta ng Agriculture Licensure Examination kung saan mula sa halos 10,000 ay nasa 6,678 ang nakapasa na inaasahang maipapasok para sa target na 1,460K. Ako dito rin tayo mali ng GMA sa radyo ni CWD. Dapat totoo. Maraming salamat, Isa. Abendaño Mali. Pag-obliga sa paggamit sa simpleng pananalita sa mga abiso at dokumento ng gobyerno. Muling tulong ni Senator Lito Lapid. Balita mula kay Nimpa, Ravelo, Nimpa. Sinihain muli sa Senator Lito Lapid ang napanukalamatan sa January Matasan ang lahat ng kanisa ng gobyerno na gumamit ng plain language sa mga salitang madaling intindihin at rin sa lahat ng abiso at mga dokumento. Sa pagkahain nito, sinabi ni Lapid na mahalagang lubos na naiintindihan ng publiko ang lahat ng mga dokumento at bulatin ng gobyerno. Kung ano madaling maintindihan ang mga batas sa libawa, mas naiinganyo ang mga kababayan na hindi lang sumunod sa batas, hindi makilahok sa mga usapan tungkol sa mga pambansa at pagpublikong issue. Sa kanyang panukalang Plain Language and Governance Documents Act on Senate Bill number 1523, kailangan Ito po plain yun, language sa madaling unawain na salita sa English, Filipino o dialekto ang gagamitin sa mga advisory, notice, announcement, bulletin, application forms, ng mga permit, agency charter at lahat ng dokumento ng lahat ng ahensya ng gobyerno kasama ang mga government-owned and controlled corporation. Aatasan ng Civil Service Commission at Governance Commission for duties sa magsagawa ng training at seminars tungkol dito at sila rin pamonitor sa implementasyon. Aatasan din ng komisyon sa wikang Pilipino na magsagawa ng capacity building activity tungkol sa paggamit ng plain language sa Pilipino
Ilocano at ibang regional language o dialekto. Mula itong sinulong ni Lapid noong 18th Congress, pero hindi nakalistor kaya paulit-ulit nung inihain sa Senado. Ako sa inyong para ng Media News sa Radio, Easy Kamuti, dapat ito. Maraming salamat, Jim Barabilo. Ang balitang ito ay sa iyo ng Zone for Kids. Ang pag-asa mo, magsimula. Oras alas 7 ng hapon, labanan ng fake news. Dapat totoo. Ito po. Sige po. Ito ang oras ng panalangin. Ito po. Para sa media at media. Sige po. Ang panalangin ito ay hinamo sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Efeso 4, talatang 25 at 20 at mula sa Mateo 4, Kailangan ko man lumit ko sa kanila eh. No? Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.